Angie po ay panganay sa apat na magkakapatid. Pero yung bunso natin, ayan, yung bunso natin ay wala na po dyan kasi 3 years old, 3 days pa lang po siya, 3 days pa lang is namatay na. So lalaki po yun and natira na lang is kaming tatlong babae. So panganay po si Mentor Angie. Si Mentor Angie po ay hindi naman masipag mag-aral pero 2 beses po tayo nag-college. Okay? Wala naman po kaming pera, pero yung parents natin is gustong gawin kung ano yung best para sa atin because they believe na yung pagpapatapos ng pag-aaral is yun yung maipapamana sa atin. Okay. Nung time po na unang college natin, which is itong picture na yan, si Mentor Angie po ay walang kabalak-balak pumasok dahil alam ko naman po na wala kaming pera. Kaya po hindi rin umano sa akin na mag-enroll dahil alam ko naman na baka hindi kayanin ng parents natin. So, hindi po talaga ako na yung iba busy sila pagkuha ng exam, ng entrance exam. Si Mentor Angie hindi. Ang ginagawa ko po is nagtitinda ako ng barbecue. Tinda po ako kasi may barbecuehan po kami and may kainan po kami. So, yun po yung nagiging sideline natin habang bakasyon. And then, ang kagandahan po, yung nanay ko kasi mahilig siyang tumaya ng loto. Mahilig po siyang tumaya ng loto. Ngayon, nanalo po siya. Parang 1 week na lang po ata ng enrollment yon. 1 week na lang ng enrollment, nanalo siya ng sa loto, 5 numbers. Nung time na yun mga mentors, mababa pa po yung sa loto. So parang ang nakuha ng nanay ko is parang nasa 20 to 25K, 5 numbers na po yun. So yun po, nagkaroon ng chance na makapasok po ng college si Mentor Angie. And then ang kinuha po natin is HRM kasi nga po meron kaming karinderya. So sabi ko mag-HRM na lang ako kasi yun naman meron tayo eh. Para maano tayong magluto. Ngayon, si Mentor Angie po, hindi niya natapos yung 4 years na HRM. Kasi po, si Mentor Angie nag-giveaway kasi po yung sunod po sa akin is 2 years lang po yung agwat. So si Mentor Angie, 2 years lang po nag-HRM. And then nag-giveaway po tayo dun sa kapatid natin na pangalawa para siya naman po yung pumasok ng college. That was, I think, 2008 po. Nag-start na ako talaga na mag-work kasi 18 years old na ako. Nag-start na po ako mag-work. Tapos, nung ang unang work ko po is kung familiar kayo sa mga economic zone, like dun sa Cavite, specifically sa Cavite po ako nag-start. Sa economic zone, nagpapak po kami dyan. Kung alam niyo yung mga sa Bluetooth, yan, pinapak namin yan. And then sa mga sunod po is more on restaurant na, like sa Commonwealth, sa Visayas Avenue, yan po. Diyan po yung mga previous work ni Mentor Angie. And after po nun, nakita po ako ng tatay ko mga mentors. Pumunta po siya ng QC dun sa pinagtatrabahuhan ko. Nakita niya sobrang payat na ako kasi po yung mga restaurant, 'di ba? Kung familiar kayo, is natatapos siya mga 3 a.m. Ayan, depende kung mag-OT ka. Tapos, nakita ng tatay ko, sobrang payat ko na kasi kumain sila dun sa restaurant. Sobrang payat ko, sobrang itim ko na, ganyan, parang wala na akong buhay. Sabi niya sa akin, umuwi ka na. Kung gusto mong mag-aral ulit, papapasukin daw nila ako. Sabi ko, paano nila ako papapasukin? Eh, pumapasok pa rin yung kapatid ko. Dalawa sila sabay. Sabi ko, paano nila ako papapasukin? So, nung time na yun, sabi ko, hindi mo na, siguro hindi mo na. And then, nagkaroon po ng pagkakataon na yung tatay ko po pala is kinuwento dun sa lola ko. Sabi niya, gusto ko daw mag-aral. Sabi ko, wala naman akong sinabing ganun, mga mentors. Kasi sabi ko, aral na naman ulit. Eh parang pag pumasok ako, masyadong ahead na yung age ko dun sa mga kasabayan ko. Kaya sabi ko, papasok ba talaga ako? Nagbumalik ulit sila and then sinabi nila sa akin na, oh, may nagpapapasok na sa'yo. Pumasok ka daw. Umuwi ako sa amin and then kinausap ako ng lola ko. And then yun nga, napag-usapan namin na papag-aralin nila ako, sila yung sasagot. But yung parents ko naman, sila naman po yung sumasagot dun sa dorm, sa mga baon sa school,
sila po. Basta lahat ng tuition fee, lahat ng kailangan sa school, dun sa lola ko. Yun po yung naging agreement nila. And then dun na nga po, pumasok ulit tayo as customs broker naman po yung kinuha natin. Bakit customs broker? Kasi po, para makatipid. Kasi yung kapatid kong bunso, na halos kasabayan ko po, first year ako, yung kapatid ko po na bunso is third year. So, ang ano ko po is, sabi ko, para iisa na yung libro na gagamitin namin. And then, irregular student nga po ako kasi na-credit yung previous school ko. So, kapag ano pong subject nung kapatid ko, kinukuha ko na din yung time na yun. Kasi po, para copy-paste na lang kaming dalawa, 'di ba? Copy-paste na lang kami. And then, yung mga book sharing kami kasi parehong De Los Reyes. So, magkatabi lang din po kami. So, isa na lang po yung books namin. Medyo po nakatipid-tipid. Ngayon, noong makatapos po yung kapatid ko, mag-isa na lang ako, is ang ginagawa po ni Mentor Angie is para makatulong sa pag-aaral din, is na marami po akong tinitinda. Kasi po talaga noon, talagang mahilig po akong magtinda. Titinda tayo ng mga beans, ng mga yema, and, pero tinigil ko po yung yema. Kasi feeling ko po doon nagka-diabetes yung nanay ko sa kakaluto ng yema. Kasi tikim siya ng tikim ng yema. Kaya tinigil ko pong itinda yung yema. Ano mga mentors, kasi sabi ko, ba't ganun? Simula nung nag-yema, parang yung nanay ko tikim ng tikim. Tapos doon namin na find out na nagkaroon na pala siya doon na nag-start yung diabetes niya. So sabi ko, stop ang yema. Tinda ko ng mani, beans, at saka may yung barbecue po, Sunday, pumupunta na ako ng dorm, yung barbecue, iniihaw ko na po agad ng Sunday. Tapos Monday, ibebenta ko dun sa dorm namin. Nagdadala ako ng tapa. Ayan po yung mga tinitinda ko kasi hindi naman po na hindi naman po pwede na ano lang po ako, yung parang aasa na lang palagi ako sa pinababaon nila sa akin or sa mga bigay sa akin. Ngayon po, ako po, gusto ko po na ako naman, gumawa din ako ng sariling paraan para makatulong. Okay? And then po, after po ng makagraduate po tayo, is nag-take po agad tayo ng board exam. Actually, ano lang din, hindi ko po talaga din inaasahan na makakapasa tayo ng board exam. Kasi si Mentor Angie po is talagang, nako mga mens, ano po tayo niyan? Ang hashtag ko po niyan is from broken, as in broken, to broker. Kasi po, ang ang review po namin is like 6 months ang review. Pero sa first 3 months po mga mentors, heartbroken po si Mentor Angie. Pero thank you Lord kasi po yung 3 months talagang tumutok tayo, and thank you again kasi po first take po napasa natin yung PRC exam. Kaya po yun yung lagi ko talaga inaano sa sarili ko na dapat focus tayo sa goals. Ayan po, and nakikita nyo po, pa-expire na yung PRC natin. Kaya medyo ano po tayo, nagdadalawang isip kasi expired na po siya ngayong October. Nagdadalawang isip tayo kung ano ba, i-renew pa natin. Kasi ano mga mentors kalimitan is nagiging ano na lang siya, a valid ID. Nagiging valid ID na lang po siya. Hindi na po siya as in totally nagagamit. So, I'm thinking kung i-renew pa natin. Ayan. So ngayon po, paano ko nga ba, okay? Paano ko po nakilala ang barley at ang I Am Worldwide? So, ang barley po is nakilala ko lang sa hindi sinasadya na pagkakataon mga mentors. Kasi ito yung mga pagkakataong hindi mo inaasahan sa pamilya. So ngayon po, ang tatay ko is malakas naman po siya. Malakas siya, okay? Ngayon, may birthday that was, I think, 3 years ago na po yan. 3 years ago nangyari na sumasakit po lagi yung tiyan. So, sabi ko mga mentors, ba't kaya laging sumasakit yung tiyan ng tatay ko? Sabi niya, baka lang ano daw, hindi nagigiling yung kinakain ng maayos, ganyan. Pero, nung time na, that was 3 years ago, August, birthday ng pamangkin ko.
is iba yung hitsura niya. At yung mga parents natin po kasi mga mentors is ewan ko po, pero yung parents ko po is ano po sila, hindi especially yung tatay ko, hindi po siya yung tipo na pag konting nararamdaman sasabihin sa'yo. 'Di ba mga mentors, yung mga parents kasi natin hangga't kaya talagang itatago nila yung nararamdaman nila. Hanggat na kaya nilang itago, itatago nila, hindi nila sasabihin sa'yo. Kasi ano, iniisip nila yung gastos. Iniisip nila mag-aalala pa tayo sa kanila. So ngayon po, sabi ko, bakit ganun? Nung umuwi ako sa amin, ba't ganun yung sa tatay ko? Bakit parang ano siya, yes, para wag mag-alala. Yan, tama po yan. Ayaw nila na mag-alala tayo, lalo na po kung malayo tayo sa kanila. So, sabi ko, bakit ganun ang putla niya? Parang hanghinang-hina siya. Sabi ko, ba't ano? Sabi ko, bakit ganun yung pakiramdam? Bakit ganun yung hitsura niya? Ba't ganun yung mood niya? Eh, may okasyon sa amin. Nung time na yan, parang nag-aano pa sila. Gabi yun, nag-aayos na sila para sa birthday. So, sabi ko, ano bang nararamdaman? Masakit daw yun siya. Dinala namin sa hospital, sa emergency, dinala po namin siya. And sabi, baka daw may nakain lang na ganon, na iba, na hindi na ano ng tiyan, baka na empacho, ganon. So, ang ginawa po, excuse me, tinurukan po siya ng pain reliever. Observation, 20 minutes. Nung na-observe po siya mga mentors, sabi ng tatay ko, okay na daw, wala daw naman siya nararamdaman. Inuwi po namin. Inuwi namin sa bahay. But after 30 minutes, doon na nag-start, nagsusuka na siya. Sobrang putla na niya. And then, nag-iiba na yung ano niya, yung hilong-hilo na siya, masakit ulo, nilalamig. So sabi ko, bakit ganun? Bakit nung tinurukan nung pain reliever, lalong nag-iba yung pakiramdam, parang lalong sumama yung pakiramdam niya mga mentors. So ang ginawa ko, binalik ko ulit ng hospital. Nagrereklamo ako. Sabi ko, ano po yung tinurok nyo? Which is alam ko naman kasi nakita ko, pinakita sa akin kung ano naman yung tinurok nila. But ang ano po kasi, parang hindi, kumbaga, hindi hindi pala tugma siguro. Hindi siya simpleng sakit ng tiyan. Kaya yung pain reliever, nag-iba yung effect sa kanya. Kaya parang lalo siyang nagsuka kasi hindi ugma yung pain reliever dun sa kung ano man yung nararamdaman niya. Ang nangyari dun mga mentors, that was Friday ng gabi, bumalik kami, Saturday, Sunday, kalimitan sa province po, wala ng yung mga laboratory na mga like CT scan, mga ultrasound, hindi po ganun nagaano. Ang laboratory po ulit na ganun is Monday pa. So wala pong choice. Hindi kami naka-attend ng birthday. Nag-celebrate kami ng birthday through video call. Yun lang po yung naging celebration namin. Doon lang po kami naka-attend. Monday, dumating yung Monday, pina-CT scan natin, pina-CT scan natin yung tatay natin, and then nakita nga yung na-confirm na appendicitis. So sa appendicitis pala mga mentors, hindi lang siya basta sakit ng tiyan ng mararamdaman mo. Kasi ano po siya, parang umiikot yung sakit niya. Akala mo lang sakit ng sikmura, pero doon pala siya papunta mga mentors. Mas maganda is ma-CT scan siya agad para makita agad kung ano po yung kanyang nararamdaman. So, yun, tinanggap natin, appendicitis. Yung tatay ko parang sabi niya, ba't ganun? Ang tanda ko pa? Ang tanda ko na. Ngayon lang ako na appendicitis. Parang naano pa siya. So, sabi ko sa kanya, yung iba nga bata pa, na-o-opera ng appendicitis. Siyempre kayo din matanda na. Buti nga matanda na kayo kako na-opera. Kasi yun po yung pinakaayaw niya. Pumunta ng hospital, ma-opera. Ayaw niya po yan. Check up, bihirang-bihira talaga. Kaya po, pag malala na, dun lang talaga siya pumupunta mga mentors. And then po, that was Monday na schedule yung operation niya ng Monday ng gabi kasi hinintay pa po yung doctors and then humingi pa ng mga parang ano bang tawag doon yung um,
Kasi meron siyang sa heart. So, humingi pa ng approval sa doktor niya sa heart. And then, chinek pa yung lahat ng mga creatinine niya. And then, ng mga sugar. So, normal naman lahat. Kaya na-proceed po agad nung gabi yung operation. Ang sabi, before, doon sa CT scan, hindi pa pumuputok yung appendix niya. Hindi pa pumuputok. So, maganda kasi Monday schedule na, sakto lang. Pero, nung lumabas yung doktor, tinawag ako ng doktor, nung inooperahan, nung matapos na siyang operahan, ang sabi sa kanya is, pumutok na daw. Yun yung hindi ko po maintindihan na nung pagka-open, pumutok daw. So, inano ko po kasi sila yung mas nakakaalam, so tinanggap ko. Ang sabi nila sa akin, yung nakuha po sa kanya na ganito, na appendix, is ipabiopsy daw. So, pinabiopsy po natin agad kung ano po bang meron doon kasi pumutok nga daw at pinakita sa akin yung butas pero hindi ko naman po alam kung ano kung butas talaga yun ng ng appendix o ano ba. Basta sabi po nila butas daw. So sabi ko, sige po i-CT scan natin. Nung CT scan po siya, anong binayopsy po pala siya, sorry. Nung binayopsy siya, dun lumabas na meron siyang an neuroendocrine tumor stage 2B. So, ang pagkakasabi po sa akin is yung nandoon sa appendix na pumutok is may tumor. So, kaya kailangan i-refer sa ibang doktor because kailangan na ma-check kung may kumalat sa ibang parts. So, sabi ko, anong next na gagawin? Ang ginawa ko is hindi ko po, although dun sa hospital na pinagdalhan ko, ni-refer ako sa doctor and ang advice is for chemotherapy, at least 4 session. So sabi pa nga po ng doktor, hindi naman maaapektuhan na yung hair loss ng tatay mo kasi yung tatay ko po kasi walang buhok. Kaya sabi niya sa tatay ko, hindi naman mahahalata sa yun nagkikimo ka kasi wala ka naman ng buhok. Kasi ano po yun, makinis po talaga. So sabi ko, bakit ayaw pa ng tatay ko? For ano lang naman yon, for session lang. Kaso po, yung mga nakapila kasi doon, yung mga nakapila kasi kung ano-ano yung mga, iba-iba yung mga sabi-sabi nila na nag-stop sila kasi hinang-hina sila, ganyan. So, iba-iba po yung naririnig niya. So, parang siya, as lalaki na mahina din naman yung loob pagdating sa mga ganon, parang ayaw niya ng ganon. Sabi niya, ayaw kong magpa-chemotherapy. Ganyan. Ngayon po, ginawa ko, yung result, lahat ng result from hospital, nilipat ko ng UST. Nilipat ko ng UST, ang sabi is kapag po ganun na pumuputok, kung hindi kaya na mag-chemo, halimbawa po, ito yung tinanggal sa operation, ito yung appendix, yung malaking bahagi na nakapaligid sa appendix is tatanggalin. Which is, ang ibig sabihin, i-open ulit yung tiyan. O-operahin ulit at tatanggalin yung mga affected area. So, sabi ko, hindi naman, ako na po ang nagdesisyon. Sabi ko, hindi naman yun papayag din yung tatay ko kasi ayaw naman niya na mag-o-opera ulit. So, parang sabi ko, lipat ulit ako. Hanap ulit ako hanggang naka-third opinion ako sa Qualimed dito sa PGH. So, in-explain ko po yung mga result, in-explain ko rin yung side ng tatay ko. Yes, lason kasi kapag nakaputok. Yes, tama po, Tatay Larry. Ayan, thank you po, Tatay Larry. Lason daw po kasi kapag nakaputok. So, ngayon po, sabi ng tatay ko, hindi niya talaga. Eto naman pong naka-close niya yung doktor dito sa Qualimed. Kasi kung bakit naka-close mga mentors, kasi ang sabi sa kanya, observation 3 months. So parang ang tatay ko, oh wala naman eh. Alam niyo po yun na, oh wala naman. Okay lang yan, observation lang naman daw. Walang tinik na gamot. Wala kasing ipapatik. 'Di ba mga mentors sa mga ganon, walang ipapatik. So ikaw ay kailangan mo ng healthy diet, kailangan mo na iwasan yung mga bisyo mo, at saka kailangan mo ng complete na tulog. Yun yung tulungan, yung parang tulungan yung sarili mo. So ako, nung nagdesisyon yung tatay ko na observation 3 months, pumayag ako. Pero, hindi po ako tumigil. Hindi po ako tumigil na
maghanap kung ano ba yung puwedeng makatulong sa kanya. And diyan po pumasok yung, angel mentor ko. Yung angel mentor kong maganda, hello Mentor Franz, ayan. Yung angel mentor ko pong maganda, hindi ko po yan kilala. Ayan, hindi ko po yan kilala mga mens. Siya po ay kilala nung katrabaho ko kasi nga kinuwento ko dito sa opisina kung ano yung naging sitwasyon ng tatay ko. And then nabanggit po nung katrabaho ko na meron siyang kakilala na nagbebenta ng barley. Sabi ko, "Anong barley? Baka naman ano, scam 'yan." Sabi niya, "Hindi, may kotse na 'yun, eh." Sabi ko, "Anong barley ba?" Sabi ko sa kanyang gano'n. Sabi niya, "Yung barley ni ano, ni Maritoni Fernandez." Sabi ko ta's do'n ako nag-search. Sabi ko, "Ano ba yung barley ni Maritoni Fernandez?" Ta's yun, nakita ko yung I Am Worldwide. So, siguro mga yung half na araw ko sa opisina, sinesearch ko lang yung ano, I Am Worldwide, yung barley, sinesearch ko lang. And then nung hapon, sabi ko dun sa kaopisina, sabi ko, "Sige, ano mo, papuntahin mo." Ganyan. Ngayon, kinontak ko siya, yung sa Viber pa po. Sa Viber, kinontak ko siya. Yan, ganyan, explain. Pero mga mentor, sabi ko sa kanya, "Ma'am, 17 boxes lang yung dalin mo ah." Kasi syempre po, galing ako ng gasto. Sabi ko, baka medyo mahal yun. Kasi nag-search na po ako online kung yung mga package. Sabi ko, "Ma'am, 17 boxes lang po yung dalin nyo." Sabi niya, okay, sige. After work, siguro mga 6 nandito na siya. Tandang-tanda ko pa yon na naka-pink siya, yan. Naka-pink siya, yan. Ang ganda niya. Sabi ko, hala, ang ganda naman nito. Sa isip-isip ko, mayaman siguro to. Sabi ko, naka-coat pa na pink, 'di ba? Sabi ko, mayaman siguro to. Naku, parang maaano yung pera ko ah. Parang maho-hold up ako neto. Ayun po talaga yung ano ko mga mentors. Ngayon nag-discuss siya, okey, kung paano makakatulong yung barley. Sabi ko, sige, kuhanin ko yung 17 boxes kasi sabi niya that was good for 1 to 2 months. Sabi ko, sige, kasi po, ah, ang alam natin naman mga mentors na yung barley is pag mga cancer patient, mga ganyan, mas matataas na dosage yung binibigay natin. Okay? Kasi mas matataas yung kailangan nila. So sabi ko, sige po, 17 boxes. Pero, mens, kung makikita nyo tong ano, sinend ko sa kanya, hindi 17 boxes. Nabudol niya ako. Ayan, nabudol niya ako. Hindi 17 boxes yung binayaran ko. Pero yun po yung binigay niya sa akin, kung ano yung package na kinuha ko sa kanya. But yung 17 boxes po is nasa akin na, dinala ko na agad siya. Friday nagkita kami, Saturday umuwi ako. Saturday nag-start na kaming six sachet ng tatay ko. 3 months po yun, along with observation, along mga healthy diet, iwas sa mga pagkain, mga karne, at saka pinapatulog ng maaga. Ayan, talagang monitor po ako na 3 sachet per meal, before meal. At 2 sachet per meal. Morning, lunch, and dinner. Talagang strict po ako na ay hindi po namimilit si Mentor Franz ha. Yun po ay kusang loob kasi po napakaganda ng meron dito sa I Am Worldwide mga mentors. Kaya naman hindi budol yun. Okay. Ayan. So, yun po. Ang ginawa natin, monitor, monitor, monitor. Everyday tumatawag kung nakainom na, kung kamusta ang pakiramdam. Talagang tinaga po natin yun within 3 months. So, ang kagandahan po is sumunod naman yung tatay natin kasi sabi ko, iinumin mo na nga lang to, hindi ka na nga ooperahan, hindi ka na nga kikimo, hindi mo pa rin to iinumin. 'Di ba? So sabi ko, inumin mo, tiyagain na inumin. And then, after ng 3 months na observation natin, hindi ko lang po talaga makita kung nasaan yung result, pero clear naman po yung nakalagay doon. Hindi ko naman po yun i-share sa inyong mga mentors kung hindi clear. Okay? Ayan. Clear po, yung 3 months na observation, bumalik kami for CT scan again. Clear po yung kanyang, clear, wala pong nakita sa CT scan. Ibang CT scan po yung ginagamit pa doon mga mentors, nakalimutan ko yung tawag doon, yung parang may dye na CT scan para mas makita.
So, wala po, clear po yung kanyang CT scan and thank you Lord talagang ayan po, yan, yung picture na to, latest lang po yan. Makikita nyo po na okay naman po siya. Mukha lang siyang na-chemo pero hindi po siya kinimo. Okay, mga mentors, mukha lang siyang kinimo pero hindi po. Sadya po siyang kalbo. Yan. And yes po, 3 months lang clear na napakagaling, napakaganda ng ating amazing barley. Basta tuloy-tuloy talaga yung paggamit natin. And then po, yung nanay ko po sinasabi ko sa inyo na dinayabitic na yata, kakaluto, kakatikim ng yema, pinatake din natin siya. Meron din siyang sariling testimony from I think eight na 8 numbers. Ano ba yung tawag doon sa pag-sugar? Basta 8 yung ano niya, and then naging down to 4 na lang yung sugar level niya. So, hanggang ngayon, at up to this date, talagang pinapatake ko po rin po sila for their maintenance. Along ng maintenance ng tatay ko sa puso, mini-maintenance din niya yung 2 sachet ng barley, and sa nanay ko po, yun na rin po yung pinaka-maintenance nila, 2 sachet din po mga mentors. Kaya, alam niyo mga mentors, kasi wala naman akong ano, yun lang po yung talagang maibibigay ko sa kanila hanggat kaya talaga natin na suportahan ang ating mga magulang is talagang ginagawa ko kasi iba rin naman yung pagsisikap ng mga magulang natin nung tayo nung mga panahon na pinag-aaral nila tayo, 'di ba? Yung mga hirap nila sa atin. So, parang yun yung pinaka-give back sa kanila is matulungan natin sila sa health nila kasi sila is patanda na. Okay? Ayan po, mga mentors. So, na po naintindihan niyo yung ano ko. Ang haba ng kwento ko, di ba? Ayan, mga mentors. So, ngayon po, si Mentor Angie ay, ano rin po, is talagang mahilig po akong magnegosyo. Mahilig akong magtinda-tinda. Sabi ko nga po sa inyo, kahit po sa school nagtitinda po talaga ako. Na-try natin na mag-distributor sa mga bagnet bagoong, chili garlic, and then yun sa mga seasonal na paninda like ito, ngayon, 'di ba? November, kandila. Tapos pagdating ng Christmas, yung mga pang ano naman, pang Christmas like mga yan, lechon roll, yung mga matamis, ayan, tinitinda ko po yan. And then, mga gold din po, nagbebenta rin tayo ng gold and nagpapahulugan, naman tawag doon? Sa amin po kasi ang tawag doon, paluwagan, yung paluwagan ng gold, yung mag-iipon-ipon sila ng bayad. Yun, paluwagan. Ayan, naggaganon din po tayo. At the same time, nagbebenta. So, talaga po si Mentor Angie is mahilig na po dyan. Kaya po pumalakpak din yung tenga ko nung narinig ko na may opportunity pala sa barley. Kasi ang ganda ng explanation ng mentor ko, sabi ko, oh, may opportunity pala yun. Eto na nga mga mentors. Di sinabi ko ngayon sa kapatid ko. Sabi ko, nag-member na ako sa sa I Am Worldwide. Sabi niya, di ba ano yun, networking yun? Parang ha? Networking ba yun? Sabi niya, oo, networking yun. Hala, hindi ko alam na networking yun. Sabi ko, ganyan. Noon po, nung inano ko, sabi ko, check ako. Okay, networking. Sabi ko sa kapatid ko, okay, networking, nandito na ako. Sabi ko, ganyan. Nandito na ako kasi po, type 1 po mga mentors yung negative sa networking. Okay? Type 1 po mga mentors yung talagang negative, yung hindi nyo alam na networking pala yun. 'Di ba? Sabi ko, ano bang ginagawa ng networking? Naku, recruit to. Napakamot ako sa ulo. Sabi ko, naku patay, magre-recruit ako nito. Ngayon po mga mentors, ngayon nandito na ako. Hindi to networking. Ang meron tayo is networking. Okay? Laging sinasabi ni Press, this is networking. Okay? So yung mga isip ng mga tao na mga kakilala nyo, mga mentors, na ganun pa rin yung pag-iisip sa networking, try nyo po na explainan sila. Mag-iiba yung pananaw nila, mag-iiba yung tingin nila sa networking. Kasi lalo na pag nakita nila kung ano yung meron dito sa I Am Worldwide. So ayan po, nung nakita natin na merong opportunity, pinag-aralan natin. Unti-unti natin na grateful tayo sa ating mentor Franz, kasi po
nung time na yun talagang tinutukan niya po, nakatutok siya. Nakatutok siya na kung paano namin gagawin, um, kung paano step by step, yung basic, mga mentors, importante ang basic. Kung ikaw ngayon is nasa stage ka na mga bago pa lang, baby, pare-pareho tayong baby, baby pa rin po ako. Ayan, baby pa rin po ako dito sa negosyo. Lahat po pinagdadaanan ng basic. That's very important. Kasi sa basic po nagsisimula ang lahat. Okay? Ngayon po, natutunan natin ng basic. IBP, hosting, T-up, natutunan po natin yan. Shinare natin yung mga nakukuha natin sa mga trainings, shinare po natin. Okay, shinare natin siya dito sa opisina po, 8 to 5 yung pasok namin. Minsan OTY, minsan OTY tayo. Like ngayon, OTY tayo. So, nandito naman tayo ngayon sa I Am Worldwide kasi dito sa I Am Worldwide, grabe, lahat ng effort mo bayad. Okay? Lahat ng effort mo bayad, kahit na gaano ka ka-OT dito, lahat ibibigay ng company sa'yo basta nag-effort ka. So, si Mentor Angie po, may break time ng 12 to 1. Gagawin po ni Mentor Angie, pupunta ng LBC. Bakit pupunta? Kasi po may order. Ngayon, pagdating natin ng LBC, yung mga nakakasabay natin sa LBC, sinishare natin. Hindi lang po mens basta pa-picture po, pa-picture. Hindi ganun mens ha. Explain mo muna, sabi, uy, alam mo tong barley ni Miss Maritoni, ganun po talaga ako. Kaya yung mga taga-LBC sa akin, laging sasabihan, pagpapasok pa lang, clear kasi yung door nila. 'Di ba sa LBC clear? Ayan na naman. Pagbukas mo ng ganon, ayan na naman si Barley. Ayan na naman si Barley. Ganon na lang yung ano. Ganon talaga yung ano nila sa, ayan na naman si Barley. Ayan, magkukwento na naman yan. Sabi ko, hindi po ako na ano mga mentors kasi po, may masama ba mag-share tayo ng health? May masama ba na mag-share tayo talaga na i-share kung ano yung makakatulong sa iba? Walang masama mga mentors lalo na kung makakatulong sa kanila. Okay, wag nating ikahiya na i-share yung meron tayo kasi product proven and tested. So hindi po ako talaga nahihiya. So, pag break time, LBC, kapag coffee break ng hapon naman po, JNT, o kaya book ng Lala Move. Bago po ako mag-coffee break, bago ako lumabas, iaano po yan. Nakapag-book na ako ng Lala Move. Doon na lang po ako lalabas. Tapos ibubook natin. And then, pagdating natin ng bahay, is start naman tayo na 'di ba po sa page ng I Am Worldwide, may mga trainings po tayo. Naka-plug in po tayo. Kahit headset lang, may nag-aano tayo ng nag nagpapakain ng mga dog, nagliligpit, naka-plug in lang po tayo mga mentors kasi wala ka naman, di mo naman papanoorin na ganun papakinggan mo lang. Okay, papakinggan mo kasi sa iba-ibang speaker, iba't iba yung share po nila. So, yun po yung ginagawa ni Mentor Angie. Ngayon po, nung nakapag-share tayo ng Hope mga mentors, ayan na yung mga proof of transaction natin. Hindi po basta transaction lang po yan kasi po lahat ng yan is yung mga nagtiwala sa product. Okay? Kung hindi po nagtiwala sa product, syempre po, nagtiwala kung ano yung sinabi natin sa kanila kasi 'di ba mga mentors, tayo yung mas nakakaalam kung ano yung meron sa product natin, kung ano yung meron sa company natin. Kaya sila ganyan po, kaya marami yung proof of transaction kasi nagtiwala sila. Kaya mga mentors, yung mga nagtitiwala po sa atin is hindi po ano natin, parang i-treasure natin sila. I-treasure natin kasi yung product nandyan Kapag ikaw, ang nawala yung tiwala sa'yo, baka mamaya mawala yung tiwala din sa product. Yun yung iwasan natin mga mentors. Basta, ang product maganda. Ang opportunity maganda. Kasing ganda ng speaker. Ay, sorry, mali. Okay? Ayan. Nagpapatawa lang po. Baka nakakatulog na kayo dyan. So, mga mentors, after po niyan, may mga proof of transactions tayo. Syempre, hindi po mawawala yung mga
tao na tumulong sa atin para magkaroon tayo ng mga transaction, para makapag-share ng hope. I am very grateful kasi po dito po pala sa team natin, sa Team Titans, ang ganda ng community na meron tayo. 'Di ba? Kita nyo sa picture yan mga mens, 'di ba? Nakikita nyo sa picture. Pero mas lalo kayong kikiligin pag personal nyo talaga na nakasama, nakahalubilo, na tanong ng mga pinagdaanan nila. Napakaganda po kasi hindi sila madamot mag-share ng kanilang mga experience. Hindi sila madamot mag-share ng mga knowledge nila. Kung nasaan sila ngayon mga mentors, alam natin at na doon tayo papunta. Kasi itong pinagdaanan natin ngayon, pinagdaanan din nila. So yung path na pupuntahan natin, nililinis na nila para sa atin. Ang gagawin na lang natin mga mentors, magtuloy-tuloy, mag-trainings. Ayan, makinig sa mga trainings and i-apply mga mentors. Ayan. At ang ganda rin po kasi biruin nyo kahit mga top mentors na napaka gagaling po nila, napakababait. Hindi ka talaga na yung iba kasi kapag 'di ba yung parang pag mayaman, pag mataas ka na, parang may ano ka, nahihiya kang lumapit. Pero mga mens, sa mga top mentors po ng ating team, ng ating Team Blast, ng Team Titans, hindi ka po mahihiya kasi po they are open. Open na i-share sa'yo kung ano yung knowledge na meron sila. Kaya thankful po tayo kina Coach Mike at kina Mentor Aryan kasi sila yung masasabi natin na successful. Kasi sila yung mga taong hindi nagsasawang i-share ang mga knowledge and learnings nila para sa atin. Kasi iisa lang po yung gusto nila na matulungan po tayo dito sa business. And then po, eto, yung mga events. Ayan, speaking of events, mga mentors, napakaganda, napakahalaga na maka-attend ka ng mga events ng company. Kasi po, hindi lang po ito kasi basta events, mga mentors. Ito po is talagang, dito ka, ito yung magbo-boost tayo eh. Ibo-boost nito yung mga knowledge mo. Kasi, hindi hindi sa bawat event, halimbawa po, hindi sa lahat ng event pala, hindi sa lahat ng event, isa lang yung maririnig mo. Okay? Iba-iba yung mga speaker, iba-iba yung mga background, iba-iba yung mga learnings. Ang kagandahan po niyan, ang kagalingan po niyan, ikaw ang aani niyan kasi lahat naparinig mo. Lahat may mapupulot ka. Hindi ka aalis ng event nang wala kang baon na learnings, nang wala kang baon na knowledge. Kaya mga mentors, dun po sa mga hindi pa nakaka-attend ng event, mas maganda po talaga ito yung kukumplete sa pagiging distributor mo ng I Am Worldwide ang umattend ka ng event. Lalo na po parating na yung Dominate natin. Okay? Mas maganda mentors nandun ka. Mas maganda na ikaw mismo yung nandun. Ang kagandahan po niyan kasi is talaga na ang mga event is part of our business. Hindi lang pang market yan. Hindi lang nandyan ka kasi pinilit ka ng mentor mo na umattend ka. Okay? Hindi lang yan nandyan sabi ng mentor mo, kailangan kita kasi ganito, kasi may requirements. Hindi means. Okay? Para sa'yo yan. Kaya pinipilit ka ng mentor mo. Kasi hindi naman para sa kanya yan eh, para sa'yo yan. Kasi kailangan mo na mag-grow. Kasi yung business natin, mga mentors, mas maganda na ako po personal opinion ko, ako kahit po na ano, na nagtatrabaho ko, nagpa-part-time ako, pag po may mga ano tayo at kaya talaga na puntahan natin, pinupuntahan natin mga mentors. Kasi para sa akin yun eh, ang naano ko po dun, para sa akin yun, mas maganda na ako mismo yung makarinig, nandun ako live, mas maganda po na kasi yun yung isi-share ko sa grupo ko. Kung ano yung nandun, yung grupo ko hindi nakapunta. Pero mas maganda na yung grupo mo, bit-bit mo sa event. Okay? Mas maganda na may kasama ka lagi sa event. Kaya mga mentors, yung mga uplines nyo po, samahan nyo sa event. Okay? Ayan po. Next po is
Eto na, proof of income mga mentors. So si Mentor Angie naman po is hindi pa naman po talaga hindi naman po talaga sa nagmamayabang yan. Pero dito po pala sa I Am Worldwide, kaya nating kumita, okay, ng 6 digits ng isang buwan. Which is dito po sa trabaho. Hindi ko alam kung may CCTV dito sa opisina namin, pero okay lang kung marinig nila kasi totoo. Dito sa trabaho, hindi natin kayang kumita ng 6 digits na isang buwan. Okay? Simulan po natin. Ito po ang first income ni Mentor Angie. Ang first income po na ito ay galing sa una kong DR na ang sarap sa pakiramdam kasi ngayon po is cancer free na din siya. Stage 4, stage 4, ano ba 'yun? Yung ano po, stage 4, nakalimutan ko na tuloy. Ano ba yan? Prostate. Thank you, Mentor Franz. Ayan. Ito pang first income na yan ay galing sa aking kauna-unahang nagtiwala sa akin na stage 4 prostate cancer. So, 3 years na? 3 years na? 2 years? Na ngayon po is cancer-free na po. Si tatay po ay 84 years old. Kaka-birthday lang po niya. So, yun po yung maganda na hindi lang tayo basta nag income kasi po ang mas masarap sa pakiramdam is may magme-message or magpo-post sa Facebook na thank you kasi po wala cancer free na po si tatay ganyan. Yun po yung mas masarap sa bukod sa lahat ng income na nakikita nyo, ang mas maganda po mga mentors and mas masarap sa pakiramdam is yung may natulungan tayo. Second na lang itong mga income, mga mentors eh. 'Di ba? So, ayan po yung first income ni Mentor Angie. And then, weekly income tayo, 25. Um, Eto, mga 12,000. And then, ito po yung January 2024. Nagre-retails din po tayo, 33,000 profit. And then, meron tayo sa e-wallet na 6,000. That was for January 2024. And then, meron tayong weekly sales ng 87,300 mga mentors. Hindi po yan basta um, weekly sales lang kasi yung effort po natin dyan para matulungan yung ibang tao, para ma-share ng hope. And then kagandahan nitong mga mentors, kung makikita nyo, November 2023, ang 1 week income ko is 2,000. November 2023, income is 2,000 pesos. Naghina ba si Mentor Angie? Nawala ba si Mentor Angie? Minsan nawawala. Pero, mga mentors, ang business natin, andyan yan. Andyan yan. Okay? Effortan mo. Gawin mo yung best mo. Kasi negosyo mo to eh. Dito sa company, dito sa office namin mga mentors o sa iba, sa mga office mentors, may mga amo kayo. May mga amo tayo na sila yung pinagsisilbihan natin. But, dito sa I Am Worldwide, negosyo natin to mga mentors. Okay? Kung ikaw, negosyante ka, anong ano mo? Di ba uunahin mo yung negosyo mo? Kasi sa'yo yan eh. Hindi mo naman, yung bihira sa negosyo na uunahin mo yung empleyado. Di ba? Ito, negosyo natin to. Nandito tayo para sa negosyo natin. So, wino-workout ni Mentor Angie, umincome siya ng kung makita po. Parang ito ay 100,000 plus. Ang income natin ng April 2025. Ayan. So, kaya pala ng isang part-time. Comment nga po. Comment, type 1 mga mentors kung may part-time po dito katulad ni Mentor Angie. Type 1 po. Ayan, si Mentor Charlene, Mentor Aiza, Mentor Liza. Ayan, part-time po. Shout out po sa inyo. Shout out po sa atin kasi nagagawa natin yung business. 'Di ba po ang sarap din sa pakiramdam kasi yung income natin sa opisina, yung income natin sa job natin, ano na yun eh, parang yun yung nagiging sideline natin. 'Di ba? Yun yung nagiging sideline. Ganun kasi yung pakiramdam ko mga mentors. Na yung trabaho ko na 8 to 5, yun yung nagiging sideline ko. Kasi bakit? In terms of income, mas malaki ini-income natin sa business. Sa I Am Worldwide. Mas malaki yung nagiging opportunity na meron dito sa I Am Worldwide. So, ayan po mga mentors. Ayan. Next po is itong team awards. So sa team po namin is ito po yung una kong award, yung ating Rising Star Award. Tuwan-tuwa na po ako niyan.
ba? Hindi pa edited yung picture natin diyan, 'di ba? Kasi hindi pa ano pa 'yan. Ayan. Oh, Rising Star Award, sabi sabi sa akin ng mentor ko, "Attend ka, ganyan. Attend ka ng ano, awarding." Eh, parang ano po 'yan, parang mga last week ng year, December. Parang gano'n po mga yan, December 29. So, holiday na yan mga mentors. Holiday na, sabi ko magpapahinga na nga ako, i-a-attend pa ako. Gano'n, a-attend pa ako ng ano, ano ang tawag naman yan, yung parang team day, ganyan, ng awarding. Tapos, hindi naman kasi sinasabi ng mentor ko, meron pala akong mga award. So, ako pala yung Rising Star Awardee. So, and then po, dyan nagsimula yan hanggang eto na po, nagtatap tayo, 4, 3, 5. And then, thank you Lord kasi hindi po tayo nawawala sa top dito sa ating team. Ang kagandahan po niyan mga mentors, hindi lang po tayo yung napapasama sa top. Makikita niyo dito, top 1 po si Mentor Angie. And then, yung downline natin from Italy, ayan po, Mentor Julieta. Ayan, amazing morning, Mentor Julieta. Nag-top 4 po siya. Okay? And then, sunod po, nag-top 2 si Mentor Angie. And then, ito po yung maganda kasi sa pagiging top natin, wala tayong pakialam dun sa lineup natin eh. Ang kagandahan po niyan, 3 out of 5 nasa team po natin. Yung top 1 natin and top 2 from Team Italy po yan, under my team. Kaya po, yun yung masarap sa pakiramdam na hindi lang ikaw yung napapasama sa top kasi kasama mong lumilevel up, kasama mo yung team mo. Okay? Kasama mo yung team mo sa pag-angat. Kaya dito mga mentors sa atin po, Team Titans, sabay-sabay po tayong aangat. Basta, lagi lang po tayong nasa training, ayan, mag-guest mentor po tayo, sabay-sabay po tayong aangat. Ayan po mga mentors. Next po is trainings. Speaking of trainings, ayan. So mga mentors, ako naman po is hindi ako more on ano talaga anong tawag doon? Offline. More on more on online ako. Pero mga mentors, kapag kaya po talaga ng schedule, kapag kaya ng schedule, ginagawa natin ng paraan na makapunta tayo ng office. Kasi iba ang training kapag offline. Yun po yung tatandaan nyo. Iba ang training kapag offline. Ang kagandahan po niyan, dati nakikinig lang tayo ng mga trainings. Ngayon, tayo na rin po is nakakasama sa mga online trainings. Ayan po, kasama natin dyan si Mentor Fran, si Mentor Aiza, yung ating host, and then ako. And then, ang kagandahan po niyan, na-invite na rin po tayo ng ibang team. And thank you po sa Team Valkyrie na unang nagtiwala sa akin na mapasama sa kanilang team day. Shout out dyan sa kila Mentor Sara. Thank you po sa inyo sa pagtitiwala nyo po sa akin. And then po, mga mentors, mahalaga talaga ang training kasi ito yung basic. Ito yung basic ng negosyo po natin. Ano po mga mens, sana po mga mentors is kapag kaya po talaga ng time natin, um, hindi siya mandatory na mag-attend tayo ng trainings kasi dito po tayo makakakuha ng iba't ibang learning sa iba't ibang speaker. Okay? Next po is ang kwentong rank up ni Mentor Angie. Sino po dito mga mentors yung wala kang kabalak-balak mag-rank up ng month na yon? Pero dahil nasa magandang opportunity ka, bigla ka na lang magra-rank up. Diba, mens? Ayan. Sino po yung gano'n na hindi mo inaasahan pero magra-rank up ako? Yan, nagugulat ka na lang. Nagugulat ka na lang na, oh my, tapos na yung kabila ko. Mga mentors, nakikita nyo po, yung that was April 27, ang left side ko po mga mentors. Tinapos na po agad ng Team Italy natin. Shout out sa aking team Imperial, ayan, ng Italy, headed by Mentor Julieta. Tinapos po agad nila yung left side. Sabi ni Mentor Franz, Mentor Angie, tapos na yung left side mo. Papatagalin pa ba? Papatagalin pa ba natin? Huwag mo nang palampasin. Tapusin mo na yung kabilang side. Mga mentors dito sa negosyo,
wala kang magagawa kasi kikita at kikita ka. Okay? Magra-rank up at magra-rank up ka kasi ang company natin ay rank up base. 'Di ba? Yes, tama. Wala kang choice kung hindi kumita. Excuse me. Ang company natin mga mentors, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay rank up base. So, kailangan ikaw, kung hindi ka pa rank up, kailangan mong mag-rank up. Kasi napakadaming benefits ng rank up. Mamaya, i-ano ko sa inyo yung benefits ng mga rank up po. So, that was April 27, 81 sa kabila. Sa kabilang side, wala. Panghihinaan po ba? Oh, 3 days na lang, panghihinaan ka ba? Sinong hindi panghihinaan? 3 days na lang. 3 days na lang walang laman yung kabilang side. Okay? Sabi ko, man, kaya. Kahit na po, alam niyo yun, hindi ko alam kung ako lang, yung buka ng bibig mo is 50-50 kaya mo't hindi. Kasi 3 days na lang mga mentors. Sabi ko, sige. Lagi ko kasi God will provide, God will provide. Ganon, inaanuhan ko. Yun yung inaano ko sa isip ko. Hinahayaan ko silang maglaban dyan sa utak ko. Ang ginawa ko, nag-ano tayo mga mentors. Anong tawag ba doon? Bukod sa kaiisip natin, sinabayan natin ng gawa. Kung makikita nyo dito mga mentors, ayan yung mga tanim natin na fina-follow up natin. Ayan. Kung sino yung mga tininim natin before na mga panlaban natin kapag kailangan na natin mag-rank up. Finalo up natin sila, minessage natin, tinawagan natin mga mentors. And then, sabi ko, dito sa mga minessage natin na to, sa mga tinanim na to, hindi mawawalan sa mga finalo off natin na magme-member. Kasi yung iba po yan, di ba sabi sa atin nung una walang pera, hindi pa handa. Ngayon, balikan mo. Kasi hindi naman po yun, ang bawa, finalo up mo ng January, nag-message siya ng January, tapos babalikan mo ng napakatagal, hindi po ganun yung mga mentors sa follow up, follow up, follow up, follow up, follow up. Mga musta. Hindi siya basta follow up lang. Kamustahin sila, kamusta ang buhay-buhay, o kamusta, and then, ikaw na ang bahala kung paano mo isi-segue yung barley, yung I am worldwide. Okay? I-rapport mo sila mga mentors. Okay? Nirapor natin, may mga nakuha, may mga hindi. Pero, ang kagandahan po dyan is mas marami yung nakuha. Yun po yung mga ano natin. Okay? And then po, nung time na yan, help tayo. Tawag tayo. Ayan, 'di ba? Tawag tayo sa mga apply natin. Kasi saan pag nanghihina ng loob, saan pupunta? Hindi sa down, sa up. Okay? Sa up po tayo pupunta. Pag feeling mo hindi mo kaya, tawag ka sa upline mo. Kausapin ng upline. Kasi si upline na makakatulong sa atin kasi napagdaanan na ni upline. Okay? Ayan po, inano po tayo, sinet po tayo ng mentor natin na napakabait. Sabi niya, Mens, ano natin si Mentor Aryan. Sabi ko, sige Mens, sige para ma-boost tayo, mahawaan tayo ng energy ni Mentor Aryan. So, sabi po ni Mentor Aryan, tapos na yan. So, kumalma po tayo. Tinapos na po natin. Tinapos na po natin sa isip at puso natin. Tinapos. Kinabukasan, parang Saturday, Sunday, nagkita kami ni Mentor Franz. Sabi ko, Mens, ipasok na natin yung mga nakapending po sa akin na na nakausap noong nakaraang araw. And then, sabi ni Mentor Franz, go, laban, tapos na yan. Ayan, di ba? Tapos na. Pinalagay ko na yung loob ko. Pero hindi pala natatapos doon mga mentors. Hindi pala natatapos na basta ma-encode mo. Kasi yung kaba ko ng 30 is nandun pa rin. Hanggang gabi. Kasi sabi ko, hindi ko lang po nalagay yung video dito. Kasi parang ang sabi, 12. Magre-refresh na daw mga mentors. 12, magre-refresh. So sabi ko, wala, bakit ganun? 12 na. Hindi pa rin nagre-refresh. Nakailang refresh na ako mga mentors. Kaya sabi ni Mentor Friends, ano daw, tulog na lang daw siya, papahinga na daw siya. Sabi ko, sige mens, kaya na to. Pero, sa loob ng 3 hours po na yun na mens, simula nung 12 hanggang 3, di po ako natutulog.
Lahat po nung simula nung conversation namin ni Mentor Friends ng rank up, yung mga checklist sa notebook, tinitingnan ko po talaga. Yung mga account po, tinitingnan ko, tama ba? Kompleto ba? Hanggang sabi ko, siguro mga magti-3 na, tumigil na ako. Sabi ko, hindi, tutulog na ako. Hintayin ko na lang sa umaga. Sabi ko ganyan. Hindi rin po ako nakatulog mga mens. Kasi, refresh ako ng refresh. Di ba ganun, pag may bagay na excited ka, talagang hindi ka makakatulog. Di ba yung mga bata pag may field trip, aminin nyo, naranasan nyo rin pag may field trip, hindi po kayo natutulog. Di ba? Nakalatag pa yung mga damit nyo sa sa kama. Kasi excited ka sa field trip. Ganun po yung pakiramdam ko. Hindi ako makatulog. Sabi ko, yes, tama. Nagkaka-anxiety na. Yan, saka iisip. Sabi ko, alas stress na wala pa rin. Sabi ko, Lord, kung ano po, sa inyo ko na po inaano talaga. Kung may nakalimutan po ako or ano pa man, alam ko po na kayo mas nakakaalam kung ano po yung para sa akin. Kayo na po ang bahala. Tulog na ako. Tapos, Mentor Angie, pasilip-silip sa oras. Tapos yan, buti mga mentors, talagang na-screenshot ko nang yung time na sabi ko, eto na talaga. Minessage na po agad natin yung mentor natin kasi gusto ko na siya yung unang makakaalam kasi siya yung nandyan. Yung mentor natin, siya yung nandyan. Siya yung tumutulong sa atin na maabot kung ano yung meron sila. Yun din yung mararating natin. Kaya talagang pasalamat po kala Mentor Franz, Mentor Aryan, kasi sila po, nandyan talaga sila to support us. At kaya yung sinasabi nga po natin, no way, ano ba yan? Nandito kay Mentor Franz? No, hanapin natin. No way but up. Okay? No way. Wala po talaga. Kasi, yung mga apply natin, yung mga mentors natin, sila po kasi yung tutulong sa atin eh. Wala naman pong iba. Ngayon mga mentors, hindi sila nandyan para, ay, ganun, wala ka pa sa kabila. Wala tayong ganong mentor, mens. Na wala, ay zero sa kabila. Mentors, 3 araw na lang, kaya pa ba? May ganun po bang mentors dito? Di ba wala? Kasi po, tayo dito, sama-sama po tayo. Hindi naman si mentor nandyan para sa, ay mens, wag mo na lang i-hit yan, next month na lang, kasi wala ka sa kabila. Wala pong ganun. Sila nandyan to to lift us. Okay? To lift us para makasama nila tayo sa kung ano man yung meron sa kanila ngayon. Hindi sila yung, ay, gusto ko ako lang. Meron bang ganong mentor? Ay, hindi, gusto ko ako lang yung suffer sa amin eh. Ayoko kitang tulungan. Kasi gusto ko ako lang yung bida. Gusto ko ako lang yung umaakyat ng stage. Wala pong ganon. Okay? Sabay-sabay tayong aangat dito sa Team Titans. Okay. Ayan po. Next po natin, ayan na yan, yung mga recognition from our team, our company. 'Di ba? Ito yung mga dahilan, mentors, kung bakit sinasabi ko kanina, ang sarap mag-rank up. Okay? Bakit masarap mag-rank up? Makikita mo lagi yung posters mo. Makikita mo lagi yung mukha mo. Okay? Makikita mo. Dito po, ito yung ating um, sa Team Titans po natin, ayan, at top income earner po, number 2, ayan. And then, sa Team Blast naman po, ayan, nandyan din tayo, top, ano ba to? Basta top tayo mga mentors. And then, ang kagandahan po niyan, na-recognize din yun, top 11. Ang kagandahan po niyan, na-recognize din tayo ng I Am Worldwide kasi nag-top 4 po tayo ng wholesale package ng I Am Worldwide. So, hindi ko po ina-expect yun talaga. Kasi, nung time na yan, may scheduled post. Ako po kasi mga mentors, mahilig ako mag-scheduled post kasi nga po may trabaho po ako. So, yung mga post ko minsan naka-scheduled na 'yan. So, yung top income earner ng Titans and ng Blast, naka-scheduled post na po 'yan. Ngayon, sabi ko, hala, gabi yun. Sabi ko, Mentor Friends, nakasama niyo ako sa top. Ay, sila Mentor Friends po pala yung nag-send niyan. Sabi niya, Beans, kasali ka sa top ng I Am Worldwide. Hala, sabi ko, naka-scheduled post na ako. Ngayon, ang ginawa ko diyan, sinunod ko na lang siya. Kasi hindi ko pa talaga ina-expect na mapapasama tayo sa top ng I Am Worldwide. So, very thankful talaga ako
Wala akong ibang inaanuhan kundi yung mentor ko, Mentor Franz. Talagang hindi siya nagsawa na tutukan tayo. Hindi siya nagsawa na lagi po siyang nandyan. Talagang pag kailangan natin, pag mga may kailangan tayo, is siya yung number one na nakasupport sa atin. And then, ayan po, nag-sapphire na tayo, na-awardan na din po tayo. And ito po yung magandang mga mentors. Kasi sa lahat ng recognition na yan, ang kagandahan niyan, nakasama tayo sa Hong Kong. Okay? Nakasama tayo sa Hong Kong Travel Incentive. Okay. Hindi, yun yung kagandahan niya mga mentors eh. Yun yung isa sa nagustuhan ko na meron dito sa I Am Worldwide. First of all, ganda ng product, ganda ng opportunity. And kahit na may hinihit ka, ang kagandahan ng mga mentors, na-hit mo yung travel, may income ka. 'Di ba? Hindi yung, okay, hit mo lang pero wala kang income. Walang ganun. Dito sa I Am Worldwide, pag nag-hit ka ng travel incentive, automatic may income ka rin. Ganun po kaganda yung opportunity na meron dito sa I Am Worldwide. Kaya po ang inaanok po sa inyo, magtuloy-tuloy lang. Kasi po, ang mga travel incentive, ang mga incentives ng company is talagang one of a kind. One of a kind sa lahat ng ang ano baka sabihin ng iba OA naman ako dahil Hong Kong pa lang yun na ano ko. Pero mentors, OA na kung OA. Pero yung Hong Kong po namin, that was my second time sa Hong Kong. First time is dito sa opisina. Pero mentors, ang layo ng pinagkaiba. Yung dito sa opisina, sino mag-aayos? Ako magbo-book ng ticket. Ako magbo-book ng hotel. Ako ang maghahanap ng kakainan. Ako ang maghahanap ng ano, ng pupuntahan naming lugar. Dito sa I Am Worldwide, wala kang gagawin. Hihintayin mo yung kit mo, pupuntahan kang airport, sasakay ng eroplano. Wala kang iisipin. Pagising mo ng umaga, napakaganda. Napakaganda ng tulog mo kasi ang ganda ng hotel. Ang ganda ng hotel, ang sarap ng pagkain. Kaya mga mentors, pag may mga pagkakataon na ikaw is magkakaroon ulit tayo ng mga travel incentives, i-grab nyo po yung opportunity na hit po kayo ng travel incentives. Kasi po mga mentors, talagang royalty treatment, sabi nga, royalty treatment ang ating pa-travel incentives. So mga mentors, ito rin yung isa sa mga hindi natin inaasahan na mangyari. Na along sa travel natin, kaya pala kahit na nagta-travel ka na hindi ikaw ang gumastos. Okay? Ano niya yan? Nag-travel ka na hindi ikaw ang gumastos, libre lahat, pero nag-i-income ka pa rin. Ganun po kaganda yung opportunity na meron. Yun po talaga yung parang talagang inaanuhan ko dito sa I Am Worldwide. So from networker to meet worker. Yun po talaga. Yun yung parang ano ko talaga na, oh my, ang ganda talaga ng I Am Worldwide na meron. Kaya mga mentors, nandito ka na. Wala ka nang ibang gagawin. Nandito na tayo, ibinibigay na sa atin lahat. Talagang sisipagan na lang po natin. Yes, tama, Mentor Franz, nagbabakasyon ng may income. Uuwi kang may income. Kahit nagaling ka sa travel na wala kang ginastos, na wala kang ginawa kundi kumain, matulog, mag-ikot-ikot, may income ka pa pagbalik. Okay? Ayan po. Ayan, 'di ba? Dito rin po kaya ang kagandahan na makasama ka sa mga incentives ng I Am Worldwide is ang ang company po ano siya, pag nagpa-travel po talaga sila is yun yung chance mo na makahalubilo yung ibang mga mentors. Ayan po, eto shout out kila Mentor Mona Lisa. Sabi niya, Mens, picture ka, kunwari kami Timo, 'di ba? Ang babait ng mga mentors dito. Ito po yung ang aking roommate, si Mentor Anake, at saka sila Mentor Andy, yan po yung mga nakakasama ko sila. And then kagandahan po dito kasi hindi ano pare-pareho tayo mga I mean ano one term, pantay-pantay po tayo.
pare-pareho tayong distributor, pare-pareho tayo dito sa company. Kahit na sila Mentor Aryan, sila Coach Mike, nakakasama natin, pare-pareho tayong nagta-travel, pare-pareho tayong distributor, pero ang kagandahan po kila Coach Mike, hindi sila nagsasawa na samahan tayo sa lahat ng mga incentives na meron ng I Am Worldwide, sa lahat ng incentives na meron ng company, kasama natin sila. Hindi nila tayo pinababayaan. Yun po yung isa talaga na nakita ko ng kung gaano kaganda ang Teen Titans and kung gaano ka-blessed po tayo sa ating mga upline. Kasi hindi po nila tayo iniiwanan. Ayan po. Kaya mga mentors, kapag may mga sunod na travel incentive, i-hit po natin. Ano kasi napakasarap, 'di ba? Ayan. Next po is ayan, bukod sa nag-travel ka na, pag uwi mo, ang dami mong knowledge, ang dami mong learnings. Thank you, Coach Mike. Ayan, kasi that was our last day. Our last day na po in Hong Kong yan, sa hotel. And then, ang sipag ng coach natin. Kasi hindi papayag na uuwi tayo ng Pilipinas nang walang mentoring. Okay? Ano po kasi hindi siya basta travel lang na, okay, travel tayo, ganyan. Dapat kada labas mo may learnings. Kumbaga may mababaon ka pabalik. Okay? Kasi yun yung i-share mo sa mga kagrupo mo. Oh. Hindi pang sa'yo lang yan kasi para sa grupo mo yan. I-share yan para sa grupo mo. Ayan, yes, travel with learnings and purpose. Kaya po talagang mga mentors, yung mga incentives ng company, talagang iano po natin yan ng Team Blast, ng Team Titans, mas maganda po i-hit. And then, ang kwento namin ni Mentor Franz, pauwi na kami. Wala na kaming ano niyan mga mentors. Hindi kami magkaintindihan nung naisama ko pala to. Hindi kami magkaintindihan dyan mga mens ng nung pagbili, pag-order. Buti na lang, dun sa binilhan namin ng Gold ni Mentor Friends, nakita namin yung nagtitinda, kumakain din siya dyan. Hindi rin pala marunong mag-English. Parang konti na nga lang, ang binayaran namin, may cash kami, pero kulang yung cash namin. Kulang talaga yung cash namin. So, sabi ko, paano ba natin ito babayaran? Hindi kami magkaintindihan. Tapos, parang nangyari, nag-online payment kami, parang magkano ba yun? Parang cents lang sa kanila yung kulang Pero sabi po, ano namin to babayaran? Parang 170 something pesos lang ata yun sa pesos. Pero cents lang. Sabi ko, sige, ang hirap pa mag-explain kung paano cash tapos yung iba cash tapos yung iba online payment. Ganyan. Buti na lang ang lalakas kasi ng boses nila. Parang nakakatakot yung mga yung pag nagsasalita sila. Pero ang kagandahan yan mga mentors, lumaban tayo, 'di ba? Nilabanan natin sila. Oh, edi nakapagbayad kami. Oh, 'di ba? Nakapagbayad kami. Akala ko hindi na kami makakapagbayad kasi kulang yung pera namin. Yun yung sinasabi ko mga mentors. Nandyan ka na eh. Kumbaga, ito, ihahalin tulad natin Nandyan na kami ni Mentor Friends Nandyan na kami. E-effort na lang kami. E-effort na lang tayo. Okay? Para dun sa konting kulang. Para maging successful ka. Yun yung mentor setting mo. Kasi, nandyan na kami ni Mentor Friends. Kulang yung aming pambayad. Pero, in-effortan namin. Ginawa namin ng paraan. Nakakain kami. Parang ganito rin po yan dito sa I Am Worldwide. Sa business natin, nandito ka na, e-effortan mo na lang. Doon ka rin papunta sa success. Okay, mga mentors? Ayan. So, I believe, meron tayong, ayan, I believe, sabi ni Einstein. Okay, sabi ni Einstein ay, ayan, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. So, babasahin ko na lang po. Babasahin ko na lang, okay? Ito daw, mga mentors, madalas sa buhay natin is, ang focus natin is success. Tama po ba? Tulad ng
tulad ng sa mga bata, yung mataas na grades, 'di ba? Yung mga sa atin magandang trabaho, magandang sweldo, yun yung focus natin. Pero hindi pala gano'n mga mentors. Hindi pala siya na ang focus natin is yung maging successful ka lang. Dapat maging valuable daw tayo. So, ibig sabihin po no'n, hindi lang yung kung ano yung nakukuha natin, kundi kung ano yung naibibigay natin. Okay? Kaya po kanina, 'di ba, sinabi ko sa inyo na sa akin nasasabi ko na successful sila Coach Mike, sila Mentor Aryan kasi sila yung ang laki ng naibibigay nila sa atin, ang laki ng naitutulong nila sa atin. This is one of the sign na successful yung tao, valuable yung tao. Kasi yung alam niya, sinishare niya. Yung natututunan niya, pinamamahagi niya para maraming tao ang matulungan nila. Yun yung um, yun yung sinasabi na success is not about kung ano meron tayo, kung ano yung na-achieve natin, 'di ba? Kung ang success is like yung value, kung ano yung nako-contribute mo sa grupo mo, kung ano yung nako-contribute mo sa team mo. Ganun po yung success pala. Hindi siya something like na makikita mo na meron siyang mga mararangyang bagay, mga payong na sasakyan, yung may sasakyan na may payong, hindi pala ganun yung successful. 'Di ba? So, kaya sa bawat ginagawa natin mga mentors, sa trabaho man 'yan, sa business natin especially, kahit na simpleng tulong lang 'yan sa iba, 'yun yung matatandaan ng mga tao. 'Yun yung tatatak sa kanila mga mentors. Kaya piliin natin lagi na yung halaga at hindi lang yung tagumpay. Piliin natin yung halaga at hindi lang yung tagumpay na meron tayo. Dahil pag ikaw ay valuable, ang success, ano na yan eh, parang kusa na pong dumarating yan. Okay? Ayun po, ang success kusang dumarating pag ikaw ay valuable, pag ikaw ay mapagbigay. Okay? Yun po yung masarap, yung mas makatulong ka sa iba. Okay? I believe talaga na ito na mga mentors. I believe na tapos na po. Ayan. Maraming maraming salamat. Sana po yung ating 15 participants is na-inspire ko din. And kung may mga tanong po kayo or may mga ano, feel free to approach me. Pwede nyo po akong i-add sa aking mga Facebook account. Pwede nyo po akong i-message. Ayan. Maraming maraming salamat po, Team Titans. Maraming maraming salamat sa ating Mother Titans, Mentor Aryan and Coach Mike. Maraming maraming salamat po. And also, syempre, sa napakaganda kong mentor friends na talagang wala po ako dito ngayon kung wala si Mentor Friends na nag-approach sa akin. Okay? Ayan po. Maraming maraming salamat also sa aking nagtiap sa akin, sa ating host, Mentor Aiza. Okay, back to you, Mentor Aiza. Thank you so much, Team Titans.